Firstly, Wisik Cycle. No? Simulan natin dito ang mga ating mga idol no, sa naging laban ng Alas Pilipinas national team natin kontra sa koponan ng Australia. Tinapos lamang nila ng laban sa loob ng 3 set, no? Well, nakita natin ang ganda ng sistema ng ating national team, mga kaibigan. Yung starting lineup, no, talagang nag-fit, no? Napasok, mga kaibigan, o matatangkad po ang mga player ng Australia. Itangkad lamang ang mayroon sila. Kung titingnan niyo sa set 1, intention na crucial talaga yung naging game, pero hindi po nahirapan ang Alas Pilipinas na ipanalo yung set 1. Pagdating po sa set 2, nakita naman natin dito kahit papano, no, kahit papano sumasabay ang kupunan ng Australia. Pero ang depensa talaga ng meron sa Alas Pilipinas, hindi natin ma-predict, no? Paiba-iba talaga. Bukod dyan, less error po ang Alas Pilipinas at malakas ang kanilang opensa. Ito naman pong kupunan ng Australia, mga kaibigan, kahit matatangkad sila, yung depensa nila na po bubutasan ng Alas Pilipinas, which is talagang advantage ng matinding training, no, sa exposure ng ating national team. No, ang ating national team ay nagtapos po ng set 2 sa score na 25-15. Then, pagdating naman ng set 3, dito akala ho natin di makahabol at manalo ang Australia. Kasi siyempre, napag-aralan na nila ang sistema nga po ng ginagamit, no, ng ating national team. Pero noong umpisa pa lamang po ng game, nakita natin ang kalamangan agad ng Pilipinas natin kontra sa kupunan ng Australia na hindi nahirapan ang Alas Pilipinas, mga ka-friends. So ang set 3, pagkos parang chill lang, pag nagpapaya sa mga errors, ito nga po ang ating national team. Kahit papaano naman hindi sumasabay ang Australia, kung nakita nila yung mga kaibigan, ang ganda rin kasi ng mga bitaw na sa set na ito. Nga po si Gia Morado de Guzman, kapag po ay maganda ang mga binitawan ng ating sitter na si Gia, ng ating national team ay nakapagpalo ng maayos o hampas ng maayos yung mga spikers natin, doon na makikita natin. Yes, mga ka-friends, doon natin makita yung malakas na palo, at hindi yan nasasalo, no? Ito nga pong Australia, alam nyo mga ka-friends, hindi talaga natin masasabi na porket matangkad ang mga kalaban, ilamang na o agad sila doon sa tinatawag na depensa. Sabihin natin na lamang sila kahit papano, pero yung estratehiya na meron nga po sa ating mga Alas Pilipinas ngayon ay napakahirap mong basahin kasi paiba-iba, no? Paiba-iba, mga ka-friends. Plus yung tinatawag na rotation, no, nga po ng mga players na bago si Coach Di Brito, yung sistema niya hindi na kagaya ng dati noon. Kasi ngayon, paano nakapagsabay na tayo sa mga international game, no, sa mga kalaban natin dito. At talagang masasabi natin na ang Alas Pilipinas ngayon ay ibang level na kung ikumpara ng mga nakaraang mga tournament na nga po ay ng international, kahit paano naman matindi at malakas din ang mga pinakita ng Australia, pero hindi sila nanalo sa ating national team. Congratulations, Alas Pilipinas! 3 set lamang ang mga naging game, ng napakaganda po na talaga naging laban, mga ka-friends. So Alas Pilipinas versus Thailand, no? At sa quarterfinals ating ibigay ang free view, no? Alam nyo ba na si Kutika Kaupin na out, no, sa team na Eskula sa Thailand, kasi easy win para sa Pilipinas ang posibleng mapalaban ng quarterfinals. Kilala
tingnan natin, no, this is Rene News TV, the voice of this Facebook page. Bago natin pag-usapan, huwag mong kalimutan, no, mag-like and follow sa ating Facebook account para sa ma-notify kayo sa gagawin natin mga video, mga friends. So tingnan ninyo ang video sa ibaba, no, para updated kayo, no, kaysa Filipino volleyball na straight after bowling down to Team Vietnam, no, ang Alas Pilipinas, and the opening match of Las Pilipinas 2025 BTB Cup ay nanalo ng dalawang magkasunod, no, na match ang Team Alas Pilipinas, at kanina nanalo in 4 set, no, sa set 1 mula sa China, at ang bansang Australia dahil sa dalawang panalong ito at isang talo ng bansa ay magtatapos sa ikalawang pisto ang Alas sa pagkatapos ng elimination round, no, ng VTV Cup during the LMs. Ay maganda nga ang pinakita ng mga first-timers sa Alas Pilipinas tulad nila ni Brock Van Sickle at MG Phillips, kung nagpatuloy ang magandang depensa sa net ni Del Palomata at hands-on down din sa pinakapakitang performance ng mga paguhan na sila si Laila Cruz, no, at Justin Hazarino. Ngayong quarter, no, ang quarterfinals dahil nagtatapos sa ikalawang pwesto ng Pool A, ang ating pambansang kupunan ay kanilang nakalaban ang round 3 na Pool B, at ito po ay ang iskola ng under 21 team ng bansang Thailand, mga ka-friends. Dito nga sa team na si Kutika Kaupin, ang former Creamline Gold Smashers import ng teammate din ni Gia Morado de Guzman sa loob ng 3 season with Creamline Gold Smashers. Kung iyong matatanong, ano ba ang ipinakitang performances ng iskola noong eliminations at ano po ang magiging chances ng Pilipinas kontra sa Thailand? So nagtapos po sa 1-2 ang elimination round campaign ng iskola, kung saan tinalo sila ng Russia at Chinese Taipei, at habang nanalo sila sa under 21 team ng Vietnam noong elimination ay mayroong 21 points si Kuti Di Kakaupin na mayroong 26 points versus Vietnam, at mayroong 27 points kontra sa Russia. Kung i-average natin ang output ni Kakaupin sa buong elimination ng VTV Cup ay mayroon siyang 24.67 points per match. Halos isang set ang napunta sa kay Kakaupin ngayong VTV Cup. Subalit ayon sa latest update, ang ating nasagap ay out, no, sa quarter. Sa finals ito si Kakaupin dahil makabalik si Kuti Kakaupin sa ensayo sa Ireland, no, national team for the import man siya sa Volleyball Nations League of VNL. This is good news for Team Philippines, no? Team Pilipinas, lalo na kung titingnan natin ang output ni Kakaupin na noong elimination sa Pool B, na isa siya sa mga ibig kung sabihin nito ay matutuloy ang sanay magiging tapatan ng former teammates na si Gia Morado de Guzman at kang Kuti Kakaupin. Pero magandang balita ito para sa Pilipinas dahil hindi biro yung makalaban ng Alas team si Kakao, pero dapat ba itong bantayan ng bansa si ang outside hitter na sa jersey number 17 na kasama ni Kakaupin nga si Nam Napan across ni Kutikau, kung saan ang player na ito ay nagkaroon ng score na 25 points sa kanilang laban versus Vietnam. So nabawasan man ang iskola ng isang power spiker with Kuti Kakaupin, pero ang leading the team because of the BNL, pero hindi ba pa din dapat i-underestimate ng Alas Pilipinas ang under 21 team ng Thailand. Tandaan natin, this is Thai volleyball team nga mga bata naman, pero sulit ang kondisyon ng mga batang gayon pa man ay nagluklok
no, look forward pa din tayo na manalo ang Alas Pilipinas dahil abot kamay naman natin ang isang pwesto sa isang semi-final. Kung inyo ang may tatanong mga ka-friends, kung makapasok ang Pilipinas sa semi-final, sa sino ang kanilang makalaban? Well, defense the winner of the class versus Australia. Match kung papalarin na ang Russia at magpapatuloy ang kanilang denomination ay makalaban ang Pilipinas, ang reigning, ang defending ng BTB Cup na team na Kurabil ka. Kung kayo ang tatanungin, mga ka-trending, matalo ba kaya na ang Pilipinas at Iskola at makapasok ang Indy sa semifinals ng BTB Cup? Comment down below. So this is video subscribing, i-click niyo ang like and follow para ma-notify kayo sa ating mga updated, yung mga latest na mga ganap na sa mga tinatawag na women's volleyball, mga ka-friends. Thank you and watching. Please share and shout out sa ating doktora ng masa, Doktora Mikmik Kalida. Siya ang nagbigay ng para mapadayo ng ating content dito sa mga social media at sa Friendly Music Cycle. At this program also is brought to you by Art Noah Marketing, ang tubig sa Injan Tanglad at essential oil sa Injan Tanglad, and Don Chicote Corn Coffee at MRS Herbal Oil. Shout out din kay Raymond Micator